Thank you, Lord. Tumayo po muna tayong lahat. Let's pray. Father God in heaven, magandang umaga po. Marami po salamat, Lord, sa oras na ito na binigay mo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na masamba ka namin, mapuri ka namin. It doesn't matter how many we are. Sabi mo po, saan man 2 o 3 ang nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. We believe, Lord, that you are here with us right now. Ikaw pong mag-minister sa aming mga puso as we worship you, as we listen to your words. Buksan mo po ang aming mga kaisipan at pangunawa para maintindihan namin, Lord, kung ano ang sasabihin mo sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama. Be glorified in our midst. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Sabihin nyo nga po, God is good. Kapag may God is good, ano yung sagot? Yan. All the time, God is good. Amen. Thank you, Lord. Ano po yung ating pinag-aaralan? Ating series? Ano po yun? Yan. Okay, Christian living yung ating purpose in life. Sabihin nyo nga po ang purpose ng Diyos sa buhay ko. So, meron tayong threefold calling. Hindi ko na dadaanan yung mga nakaraan. Diretso na tayo. Last week or 2 weeks ago, simulan na natin yung a call to belong to Christ. Yun yung number 1. Ngayon, dito na tayo sa number 2. A call to go and make disciples of Christ. Yung number 3, siguro sa mga susunod na linggo. So, dyan na tayo sa pangalawang kaisipan. Understand now that we are called, to belong to Christ. Pakibalik po dun sa kanina, Brother Rohel, after the prayer, nasa may gitna. After nung November yan, pagkatapos yan, okay, ito na nga rin, ano? Thank you, Lord. Sandali. Hallelujah. So, dito na po tayo sa second point natin. A call to go and make disciples. Sino po dito ang nakapag-share na ng gospel? Sa tao. Siyempre, sa tao. Sino po nakapag-share na? Napakahalaga po niyan. Yan tayo magtutuon ngayon. Hindi lang share, kundi disciple. Ang ating pangalawang misyon ay may kaugnayan sa mundong ito. Sabihin nyo nga po, may kaugnayan dito. Okay? Etong ating kinalalagyan ngayon. May kaugnayan dito yung ating second na misyon. Pakabasa niyo po. Kaya nga, umayo kayo at gawing alagad ko ang lahat ng bansa. Pagtisuan niyo sila sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Banal na Espiritu. Paturuan ninyo sila na sundin ang lahat ng inutos ko. At ako ay tiyak na sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mamaya tutuunan pa natin yan. Sa English, sabi din, Jesus came and told His disciples, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, kumbaga bakit sinabi muna ni Lord yun? All authority in heaven and on earth has been given to me. Sa akin na yung lahat ng authority, powers, ni Lord na yun. Kaya nga, so yung therefore, na yun parang conclusion na yun Ito yung gagawin natin. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Mamaya i-breakdown pa natin yan. A glimpse of the ministry of discipleship. Glimpse, parang silip lang.
Pahapiyaw. Ano ba ang ministry of discipleship? Ano ba yan? Yan ba ay madali lang? Yan ba ay mahirap? Pwede ba yung gawin ng kahit sino? Nalaman natin. Dapat maunawaan natin na tulad ni Jesus, hindi mo dapat priority na ikaw ang paglingkuran, kundi ikaw ang maglilingkod sa Diyos. Sabihin niyo nga po, ako ang maglilingkod sa Diyos. Hindi yung ikaw yung maglilingkuran. Ano ba? Sa baby at saka sa adult, sino yung pinapakain? Yung baby ba ang nagpapakain sa matanda? Siyempre yung adult, di ba? Yung adult ang gumagawa doon. Itong ministry na to, hindi pa ito magagawa ng isang sanggol. Pero magagawa na ito ng isang kabataan o lumalago na mananampalataya. Kung ikaw ay kasama doon sa grupo na yun, ang priority mo ay paglingkuran ng Diyos. Ano priority mo? Paglilingkuran mo si Lord. Hindi yung ako paglingkuran mo. Kapag ikaw ay kasama niyo sa ministry of discipleship na yan, hindi mo iniisip na ikaw paglingkuran, kundi ikaw ang makapaglingkod. Yun ang nakapaloob dyan sa ministry na yan. Pero sulyap lang yan gagawin natin. Isa sa pinakaminamaliit na gawain sa mata ng mga tao. Pero pinakadakila naman sa paningin ng Diyos. Ano yun? Ang ministry of discipleship. Yung iba, nasabi, ano ba yan? Pupunta ka na naman dyan, mag-share ka, magtuturo ka, mag-Bible study ka. Ano mapapala mo dyan? Hindi ka na makikita dyan. Yung kumbaga minamaliit nila yung gampanin. Pero actually, sa mata ng Panginoon, napakadakila ng gampanin na yun. Kasi yun ang kanyang tagubilin. Isa sa dahilan kung bakit mabagal ang paglago ng kaharian ng Diyos dito sa mundo, ay ang patuloy na pagbaliwala sa ministry of discipleship. Sabihin nyo nga po, nababaliwala. Kaya hindi nadadagdagan, hindi lumalago kasi nababaliwala. Samantalang, napansin nyo ba nung Book of Acts, tapos sila Pablo, sila Pedro, handa nilang ibigay yung buhay nila. Makapag-disciple lang sila. Kumbaga, who cares kahit mamatay kami? Basta ang mahalaga, makapag-disciple tayo ng mga tao. Makakilala sila sa Diyos. Nakakalungkot nga lang, sana mas marami, no? Para marinig nila to kasi napakahalaga nito Ano ba ang ministry of discipleship? Ito ay composed of a teacher and a disciple. Hindi magkakaroon ng discipleship kung teacher lang nandun. Hindi rin naman magkakaroon ng discipleship kung mga estudyante lang ang nandun. Dapat yung dalawa nandun. Okay? The teacher and the disciples. Yung disciple, yun yung dedicated follower of Jesus. Nakita natin yung salitang disciple. Nasa Old Testament ba yan? Napansin nyo ba? Actually, wala. May kita lang natin yan sa New Testament. Doon na yan na-introduce yung salitang disciple. A disciple in the Bible actively imitates both the life and the teaching of the Master. So sa Biblia, pag sinabi mong ikaw ay disipulo ni Jesus, magagaya mo yung kanyang buhay at yung mga teachings niya. Malalaman ng tao kung ikaw ay disciple ni Jesus o disciple ng Pariseo o disciple ni John the Baptist. Kasi nai-imitate mo, nakikita sa'yo, naririnig sa'yo yung mga katuruan. Sa isang ibig sabihin ng disciple is student. Estudyante, mag-aaral. Pero sa ating modern day, student, hindi ganon. Kasi di ba, halimbawa, naiba na ngayon, yung dating normal,
pupunta ka sa school, mag-aaral ka ron for, let's say, ilang oras ba? 8 hours? Parang ganun dati eh. 8 hours ka dun, pupunta ka dun sa paaralan mo. Ngayon, ang paaralan ngayon ay sa bahay mo lang. Kailangan mo lang i-click yung ano. Pero noon, during the times of Jesus, pag ikaw ay disciple, kasama ka ng nagdi-disciple sa'yo. Kung saan siya matutulog, doon ka din matutulog. Kung saan siya kakain, doon ka rin kakain. As in, para kang inampon niya ng 3 taon. 3 taon kanyang makakasama. Pwede kang bumisibisita sa pamilya mo, pero hindi ka uuwi doon. Ang uuwian mo ay yung iyong guro, si Jesus. Ganun ang nangyari noong unang panahon. Hindi sila papasok sa school, kundi sila ay kasamang mabubuhay ng kanilang guro. Walang iba kundi si Lord Jesus. Okay, sabi din dito, it is not the same yan. Hindi yan kapareho ng estudyante ngayong modern. A fully formed disciple is a living copy of the master. Ano ibig sabihin na? Yung, halimbawa, finished product na, ito, disciple na to, si Peter. Pag nakita mo si Peter, makikita mo na yung buhay na kopya ni Jesus. Di ba ngayon meron tayong copy-paste? Pag ikaw ay disciple ni Jesus, copy-paste ka ni Jesus. Kung ano yung mga sinasabi ni Jesus, yun din nasasabihin mo. Kung ano yung kanyang naging buhay, ganun din yung magiging buhay mo. Yun ang ibig sabihin ng disciple sa Bible. Gusto ko lang magkaroon kayo ng idea. Hindi yan isang paaralan na papasok ka tapos uuwi ka. Okay? Hindi yung ganun. Kundi ito ay makakasama mong mabuhay yung disciple ay yung teacher mo for approximately 3 years. Sabihin nyo nga po, 3 years. Doon ka kakain, doon ka matutulog. Pwede kang bumisita pa minsan-minsan sa bahay mo, kasama mo pa rin yung guro mo. Okay, ganun yun ha. Iiwan mo pansamantala yung iyong pamilya at ikaw ay tuturuan ng master. So again, a fully formed disciple is a living copy of the master. Kapag ito na yung finished product, si Peter, si James, si John, pag nakita mo sila, paano nakita mo ulit si Jesus? Yun yung tinatawag na disciple ni Jesus. Hindi dahil sa mukha, kundi yung kanyang buhay, life and teaching of the master. Ikaw yung living copy. Ikaw yung parang, ngayon, yung USB. Ano nga ba tawag sa USB? Hard drive niya. Ikaw yun. Ikaw yung disciple. Copy ka. Sabi niyo nga po, carbon copy. Hindi na uso ngayon carbon copy, copy-paste na. Copy-paste na. Ikaw ay copy-paste ni Jesus kung ikaw ay disciple ni Jesus. Okay? Kung ano yung buhay at teaching ni Jesus, makikita at maririnig sa'yo. Hindi sa panlabas, kundi sa iyong kalooban. So, pahapyaw lang yan kung ano ang discipleship. Ano ang discipleship? Ito ay nagpapasimula na bago pa man maging mananampalataya o maborn again na isang tao. Ha? Paano yun? Mamaya i-breakdown natin yan. Number 2, at ito ay nagpapatuloy matapos na maborn again na ang isang tao. Number 3, ito ay isang pagtatalaga o commitment sa Diyos, hindi ito pabago-bago ng isip. Okay? Mamaya, tutuloy natin yan. Ito ay hindi panandalian lamang, kundi mahabang proseso ng pagsasanay tungo sa habang buhay na pagtatalaga na sumunod sa Diyos. So, isa-isay natin yung puntos na yan. So, number 1, pakabasa niyo po yung number 1. Ito ay nagpapasalamat bago pa man maging nananampalataya o
Ibig kong sabihin, nagsisimula na yung discipleship bago ka pa man makakilala sa Panginoon. Papaliwanag ko yan kung ano ibig ko sabihin yan. Example, yung mga unang tinawag ni Jesus, sino ba sila? Yan. Sino yung magkakapatid dyan? Si Peter at si Andrew, magkapatid. Si James at si John, magkapatid. Silang apat ay fishermen. Okay, silang apat. Sabi ni Lord sa Matthew 4:19, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." So, in-invite muna ni Lord na kung gusto nilang para bang si Lord kasi yung guro, siya yung teacher, yung iniimbitahan niya ang plano niyang i-disciple. Okay? Iniimbita pa lang niya. Ang ganda ng invitation niya eh. "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Siguro nagtatanong sila Pedro, no? Kasi kung ako fisherman, tapos sasabihin ako ni Lord Jesus na, "I will make you fishers of men." Ano kaya yun? Ang galing. Gagawin tayong mangingisda ng mamamalakayan ng tao. Hindi na tayo manguhuli ng isda. Tao na. Paano kaya yun? O sige, so ang ginawa nila, sumunod sila. Diba? Napakaganda nung napaka-wise and very catchy yung sinabi ni Lord, "I will make you fishers of men." Ang kausap niya ay mga fishermen. Diba? Parang may play of words. Na ako personally, namamangha ako eh. Sinusubukan ko ilagay yung paa ko sa sapatos nila Pedro. Mamamangha ka. Gagawin mo kami fishers of men? Something new. Ano yun? Pero meron agad nilagay si Lord na goal. Kapag kayo sumama sa akin para ma-disciple ko kayo, kayo ay magiging fishers of men. Yun yung magiging finished product nyo. Pag natapos ko kayong i-disciple. Unbeliever ba yan Hindi ba yan nakakakilala kay Lord? Tama ba? Hindi pa. Inanyayahan pa lang yan ng Panginoon. So, ibig sabihin, pwede din natin gawin yan. Halimbawa, yung ating kaibigan, gusto niya ng prayer. O sige, pag-pray natin siya. Pag pumayag siya na ipag-pray mo, sharean mo, nag-i-start ka na ng discipleship sa Kanya. Initial, nagpapasimula ka na. Ganun yung ginawa ni Lord. By invitation yun sa Panginoon. Bakit? Kasi wala pang school noon na katulad ng school ngayon. Bawa, UP, TIAP, FEU, UST, wala pa yung mga ganon. Kung gusto mong mag-aral, lalapit ka doon sa master, kay Jesus, sa guro. Sa guro na napakaraming alam. Kung gusto mong maging estudyante niya, mabubuhay ka o sasama ka sa kanya for 3 years. Okay? Doon ka matutulog sa tutulugan niya. Kung ano kakainin niya, yung din ang kakainin mo for 3 years. Na iba na yung learning ngayon eh. Umuuwi na, di ba? Papasok, uuwi, gano'n na. Pero noon, hindi gano'n. Ibang-iba yung estudyante noon. So yan, nagpasimula ang Panginoon sa isang imbitasyon. At tumugon sila. Sumama yan, sila Peter, Andrew, James, and John. May isa pa. Sino yung isa? Siya ay si Nathaniel. Sa kini tayo mag-click. Pakikilig na lang yan. Siguro luma na o. Ratiruhin pa kayo. Kung meron pang battery dyan. Okay. Sige, pakipuro yung arrow pa ba? Ay, naku, baka nag-stack up ang computer. Oh no. Sige, God, pakiano na lang. Restart. Okay, sino si Nathaniel? Nakakilala niyo ba si Nathaniel? Taas kamay. Pakilala ko kayo kay Nathaniel. Ano yung verse dyan, Sir Ginit? John 1:4.
John 1:44. Sige po, buksan natin yung ating Biblia. Habang gagawin mo na ni Brother Ruel, nag-stock up na siya eh. John chapter 1, verse 44. So kanina pinag-usapan natin si Peter. Hindi lang si Peter. Si Andrew, unang natawag, Andrew, Peter, James, and John. Sa John chapter 1, 44, siguro let's begin with simulan natin sa 41. I've been breakdown pa rito ito eh. Sige, punta na tayo ng 44. John 1:44. Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. So may isa pa, si Philip. Tagalog, si Felipe. Tinawag din ng Panginoon. So verse 45, Philip found Nathanael. Sino si Nathanael? Nathanael, and told him, nakita na namin yung sinasabi ni Moses, yung sinulat ni Moses patungkol sa kautusan. About yung mga sinulat din ng mga propeta. Si Jesus of Nazareth, son of Joseph, yun ang pakilala ni Felipe. Sabi ngayon ni Nathanael, Nazareth, meron bang magandang bagay na magmumula doon? Kasi alam ni Nathanael na hindi magmumula sa Nazareth ang Mesiyas. Alam niya iyon ay ipapanganak sa Bethlehem. Well, exactly. Si Jesus naman ay sa Bethlehem pinanganak. Hindi lang niya alam. So, ibig sabihin, si Jesus ay swak na swak doon sa prophecy. Pero, medyo naguluhan si Nathanael kasi nakatira si Jesus sa Nazareth sa mga oras na yon. Pero sabi ni Philip, come and see. Sa 47, when Jesus saw Nathanael approaching, nung nakita ni Lord na papalapit na si Nathanael, sabi niya, narito ang tunay na Israelita, in whom there is nothing false. Ibig sabihin si Nathanael ay sumusunod. Sabihin niyo nga po sumusunod. April, paki-cancel, mamamatay itong ano. Si Nathanael ay sumusunod sa kautusan. Masunurin siya. Hindi siya katulad ng iba na mahilig sumuway. Okay, si Nathanael, mas gusto niya na pag-aralan ang salita ng Diyos. Pero syempre, hindi naman siya matuwid. Sabi dito, sa 48, sundan niyo po ako. Sige, tingnan ko nga muna sa Tagalog na lang. Buksan ko lang yung aking Tagalog Bible. Sa John, chapter 1. Chapter 1, verse 45. 7. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. So maganda yung katangian ni Nathanael. Tinanong siya ni Nathanael, paano niyo po ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sa sinabi na yun ni Jesus, ano naging tugon ni Nathanael? 49, sumagot si Nathanael, Guro, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Actually, on that spot, na-recognize agad ni Nathanael eh. Kayo nga ang anak ng Diyos, kayo yung Mesiyas. Kasi bakit? Kasi nag-iisa lang naman siya doon sa lugar na yon. Nung nasa ilalim siya ng puno ng igos. Wala naman sa tao sa paligid niya. At malamang nagpe-pray si Nathanael. Siguro pinagpe-pray niya na nakilala niya yung Mesiyas. Hindi natin alam. Kaya manghang-mangha si Nathanael nung sinabi ni Lord na, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita
nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. So yun yung nagpa-realize sa kanya na ay siya nga ang anak ng Diyos. So sa mga oras na yan, hindi pa sila, lalo na yung 4 kanina, hindi pa sila talaga mananampalataya kasi first time pa lang nilang makita si Jesus. Pero dahil tumugon na sila, nagpasimula na ang discipleship. Sabi niyo nga po, discipleship. Okay, sige na. Doon tayo sa malayo pa. Doon pa sa malayo na. Sa bandang gitna pa yun. Okay ba? Okay na? Okay, sige. Thank you. So, tayo ay nandito na sa number 1. Okay? Sino yung unang tinawag ni Lord na maging disciple niya? Magkakapatid. Si Andrew, si Peter, si James, at si John. Ano trabaho nila? Fishermen. Kumbaga, pinaka-ordinary yung mga trabaho during those time. At malamang hindi nakapag-aral. Mano-mano lang, manual ano. Pero, tinawag ni Lord. Yun yung mahalaga ron eh. Hindi pumili ang Diyos ng mga hari, ng mga mayayaman. Pinili niya ordinaryong tao eh. So, nagsimula yung discipleship kahit sila ay hindi pa mananampalataya. Paano natin i-apply yan? Ikaw din, mag-share ka ng gospel. O kaya, pinagpe-pray mo na siya. Kahit hindi pa siya talagang nakakakilala kay Lord. Pinagpe-pray mo na siya, tapos hindi ka naman niya tinataboy. Sige, gusto ko yan, pag-pray mo ko. Yun ay, nag-i-start ka na doon ng discipleship sa tao na yun. Sabi niyo nga po, nagpapasimula na. Okay? Bago pa man makakilala sa Diyos. Halimbawa ako, hindi ko naman din agad-agad naintindihan itong mga katuruan ng Diyos eh. Kasi nung una ko itong narinig, bata lang ako. 10 taon, 11, 12, naglalaro pa ako. Sama-sama lang ako sa nanay ko. Hindi ko pa siya ganap na naiintindihan, pero ganun pa man dahil sumasama ako, nagpapasimula na ang discipleship ng Diyos sa buhay ko. Nakuha niyo po yan? Kahit hindi ko pa lubos na naiintindihan, the fact na nandun ako at nakikinig sa pangangaral ng Diyos, nagpapasimula na turuan ako, i-disciple ako ng Panginoon. Hindi tayo disciple ng tao tayo ay pare-parehong disciple ni Jesus. Yun yung ating dapat na ma-realize. Halimbawa, si Brother Darius, let's say, meron siya sinisharean. Hindi yung disciple ni Brother Darius. Yun ay disciple ni Jesus. Kasi si Brother Darius ay disciple ni Jesus. Ang finished product din ay disciple ni Jesus. Never na gawin mong itulad sa carbon copy mo. Although sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Tama yun. Si Christ muna, tapos si Pablo nasa likod ni Kristo, tapos may sumusunod din kay Pablo. Habang sabi ni Pablo, habang ako'y sumusunod kay Jesus, sumunod ka sa akin. Pero pag hindi na ako sumunod kay Jesus, huwag ka sumunod sa akin. Yun yung ibig sabihin ni Pablo doon. Ganon ang discipleship. Nagkakaroon na po ba tayo ng konting pangunawa doon? Hindi pa natin ganap na maintindihan yung lawak nito. Pero yung unti-unti. Okay? So, pwede ka bang magpasimula na mag-disciple? Pwede. Ano ba, yung kaibigan mo may problema. Pag-pray mo. The moment nang pumayag siya sa'yo na ipag-pray mo siya, at pwede mong weekly magawa, yun, you are starting a discipleship para sa kanya. Okay? Kahit hindi pa siya mananampalataya. Kasi lahat naman tayo nagsimula sa ganun. Hindi naman tayo pinanganak na Kristiyano na. Lahat tayo ay makasalanan. So nagsimula tayo dun. So yan, si Nathaniel.
Sa pangalawa na tayo, ang discipleship ay nagpapatuloy matapos na maging born again. Matapos na manampalataya. Ano yun? Sa labas. Matapos na maging manampalataya ang isang tao. Halimbawa, sabi ng iba, ay tumanggap na. Halimbawa, sinisharean ko si Sister Viola. Tapos, for isang taon ko na sinisharean, pero ngayon lang siya tumanggap kay Lord. Ngayon lang niya naunawaan. Pwede ba yun? Pwede yun. Matagal bago niya naintindihan. O kaya naman, katulad ni Nathaniel, agad-agad naintindihan niya. Okay? Depende yun eh. Depende sa puso ng tao. Yung puso ng tao ang magdidetermine kung agad-agad siyang makakakilala o hindi. Pero ang mahalaga, makakakilala siya. Okay? So, nakakilala na si Sister Viola kay Lord, naging mananampalataya na siya. Hindi ako titigil doon. Magpapatuloy pa rin yung discipleship. Ang pagkakamali ng marami, kapag ka nakatumanggap na kay Lord yung tao, pababayaan na niya. Hindi discipleship yun. Kailangan yung bagong silang na sanggol sa spirito, kailangang alagaan mo. Sabi niyo nga po, alagaan ko. Hindi yung tuwang-tuwa ka na born again siya, tinanggap niya si Jesus, di save siya. Pero kung pababayaan mo siya, mamamatay yun. Maliligaw ulit yun. Kaya kailangan mong alagaan. So yung discipleship hindi natatapos kapag nakakilala sa Panginoon. Kundi, nagpapatuloy. Nakabasa niyo nga po yan, number 2. Okay. Kung ako ay napabayaan, minsan kasi depende din sa sa tao. Yung taong may interest, patuloy na makikinig. Pero yung tao, kunwari lang, titigil yan. Maghahanap ng dahilan niya para hindi yan napakinggan. Kasi hindi siya talaga disciple ni Jesus. Yun yung isang bagay na hindi natin pwede husgahan kasi hindi natin nakikita yung puso. Pero malalaman natin sa kanyang gawa. Sabi ng Biblia, makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng bunga. Okay? So, ano yung sabihin niyan? Sabi sa John 2:11, so, kanina nakita natin, yung example natin, si Peter, si Andrew, Peter, James, John, Nathaniel, Felipe. Hindi pa sila mananampalataya, maliban kay Nathaniel. Si Nathaniel, na-realize na niya agad-agad na si Jesus yung Son of God. Sabi sa John 2:11, ano ba yung unang miracle na ginawa ni Jesus? The first miracle, ginawang alak yung tubig. Turning water into wine. Sa gitna ng kasalan. Most probably, kamag-anak nila Maria, yung kinasal. Kasi nandun sila eh. Okay, present sila. Yung unang miracle, hindi totoo, hindi talagang alak yun. Dahil yun ay tubig lang. At mga kapatid, magkaiba yung alak noon sa alak ngayon. Yung alak noon, napakababa lang ng percent. Enough lang para patayin yung bakterya ng tubig. Kasi wala naman silang water purifier noon eh. So yung alcohol also serves as purifying agent para doon sa tubig. Kinakailangan mong uminom ng siguro 5 tapayan bago ka malasing. Kumbaga ganun kababa yung kanyang bababa lang siya. Okay? Para lang siyang juice actually. Pero meron siyang konting alcohol para malinis yung tubig. Okay? Yun yung unang-unang ginawa ni Lord kasi naubusan na ng alak. Mapapahiya yung ikinasal kapag wala nang maihaing alak. Sabi ni Maria dun sa mga tauhan, sundin nyo ang sasabihin ni Jesus. Bilin niya yun. Pakinggan nyo si Jesus. Kasi alam niya na si Jesus ang Savior eh. Hindi niya sinabi sa mga tao na ako ang pakinggan nyo. Hindi, pakinggan nyo siya. Ano may sasabihin niya, gawin nyo.
So ano sinabi ni Jesus sa mga boy? Kumuha kayo ng tubig dun sa kuhaan nyo ng tubig. Tapos ihain nyo sa bisita. Hindi na nagreklamo. Nung inihain sa bisita at natikman nung pinaka-punong guest, pinaka-sikat na tao doon, ay natuwa kasi nasarapan doon sa inainom niyang alak. Or parang juice lang yun. Pero yung nga may alcohol. Natuwa siya. Dahil sa pangyayaring yon, sabi dito, this, the first of his miraculous signs, Jesus formed in Cana of Galilee. Thus he revealed his glory to his disciples. And ito yung unang pagkakataon na yung mga disciples niya ay sumampalataya sa Kanya. Okay? Diyan pa lang sila sumampalataya. Pero, disciple na sila ni Jesus. So, ibig sabihin, pwede kang mag-disciple na kahit hindi pa yan mananampalataya. Kasi, kung yan ay makakaunawa at bibigyan ng Diyos ng pananampalataya at tutugon, dun pa lang yan magiging disciple. Nakuha niyo po yan? Gusto ko kayong bigyan ng idea, hindi porket disciple na dapat matatag na to. Hindi. Magsisimula ka sa scratch. As in zero unbeliever. Okay? Hindi ka magpapasimula sa believer na. Magpapasimula ka sa unbeliever. Hindi pa siya mananampalataya pero sisharean mo siya. Doon mag-i-start ang discipleship. And then, darating yung puntos na mananalig na siya sa Panginoon. Pag nangyari yon, hindi ka titigil. Pagpapatuloy mo. Pero, ano mangyayari kung ayaw niyang sumampalataya? Pag ayaw niyang sumampalataya, doon na matatapos. Hindi mo siya pwedeng pilitin. Matatapos na doon yung iyong pag-disciple sa Kanya. Kasi ayaw niyang sumampalataya. Sabi niya nga po, walang sapilitan. Ipepresent mo lang ang gospel. Papaliwanag mo. Sa buhay mo dapat makita. Pag hindi nanalig, hindi mo pipilitin. Doon matatapos yung discipleship mo. Pero, kung sumampalataya, yan. Ang discipleship ay nagpapatuloy matapos na maging mananampalataya ang isang tao. Sabihin nyo nga katulad ko. Kasi naging mananampalataya ka, magpapatuloy ang discipleship. Okay? Yan. They became a believer. Yan lang sila naging mananampalataya. Naniwala na sila kay Jesus. Na si Jesus nga ang Son of God or the Messiah. Ngayong siya ay mananampalataya na o sila, ano ang mangyayari? Magpapatuloy ang discipleship. Sabihin niyo po ulit, hindi matitigil. Ito kasi yung nakita kong problema. Maraming mga tao, magaling, may crusade, ang daming nakakilala sa Diyos. Tapos pababayaan lang yung mga yun. Hindi ipa-follow up, ay hindi discipleship yun. Ang tunay na discipleship, aalagaan ka. Kung ikaw ay totoong nakakilala sa Diyos, aalagaan ka for, let's say, 3 years. Dapat sa period na yan, mag-grow ka. Sabihin niyo nga po, mag-grow ako. Kasi dapat ikaw din gagamitin ng Panginoon. Magkakaproblema kung mananatili kang estudyante, mananatili kang disciple at hindi ka naging discipler. Magiging problema yon. Kasi ibig sabihin hindi ka nag-grow. Ang layunin kaya ka i-disciple para ikaw din ay gamitin ng Diyos. Nakita natin yun sa 12 disciple ni Jesus. Maliban na lang kay Judas. O, diba? Biruin mo, si Jesus na ang nag-disciple, may Judas pa. Eh di, lalo na tayo, kapag tayo yung nag-disciple, may mga Judas. Pero sabihin nyo nga po, hindi ako Judas. Kasama tayo sa tapat sa Panginoon. Okay? So, napakahalaga na yakapin mo sa sarili mo na ikaw ay disciple ni Jesus. Sabihin nyo nga po, ako ay disciple ni Jesus. Kasi dalawa lang yan.
Pag hindi ka disciple ni Jesus, ay disciple ka ni Satanas. Whether you like it or not. Dalawa lang ang powers dito sa mundo. Siyempre, ang pinakadakilang power sa Diyos. Pero si Satanas, nagpapower-poweran. Pero actually, talunan na siya. Tutunod tayo sa number 3. Ito ay isang pagtatalaga o commitment sa Diyos. Hindi ito pabago-bago ng isip. Pag ikaw ay disciple na ni Jesus, hindi pwedeng pabago-bago ang isip mo. Hindi yung ngayon, gusto ko mag-serve, bukas ayaw ko na. Hindi pwede yun. Hindi ka pwede maging disciple pa gano'n. Napakahalaga na maunawaan natin ito. Sabi sa Luke 9:62, Jesus replied, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Ano yan? Yung plow, yun yung hawak nung magsasaka. Ano ba yun? Araro. Yan, thank you, araro. Sino dito nakahawak na ng araro? Si Brother Ruhel lang. Ay, pare-pares tayo walang alam. Yung araro daw, kahit na hindi kaya nahawakan, kasi di naman ako laking ano din eh. Pag nahawakan mo yan, kailangan daw focus ka dyan. Kasi dapat may linya yun eh, diretsyo. Pag ikaw palingon-lingon, ay sasablay ka. Tama ba, Brother Ruhel? Hindi magiging maayos yung iyong inaararo. Oo. So yun, alam ni Brother Roland yun. Tumama sa talalim, motivasyon, kaya Kaya dapat, di ba, focus ka. Hindi ka pwedeng palingon-lingon sa likod mo, may kinakausap ka. Ginamit ni Lord na illustration yon. Sabi niya, kapag nilagay mo na yung kamay mo sa araro at ikaw ay lilingon-lingon sa likod mo, hindi ka fit na maging lingkod ng Diyos. Kailangan, kapag ikaw ay naging disciple na ni Jesus, hindi mo nalilingunin ang mundo. Okay, turn back. Di ba may kanta, I have decided to follow Jesus, no turning back? No turning back. Ibig sabihin ng turning back, gusto mong bumalik sa mundo. Hindi pwede yun. Pabago-bago ka ng isip. Pag ikaw ay lingkod na o disipulo ni Jesus, dapat may isa ka lang isip. Yun ay sumunod kay Jesus. Nakuha niyo po yan? Hindi ka pwedeng lilingon-lingon sa mundo. Ay, gusto kong bumalik sa mundo. Ay, gusto ko ng kasalanan na yun. Hindi ka pwede. Dapat, kapag ikaw ay disciple ni Lord, may isa ka lang focus. Sumunod kay Jesus. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Ayan ano lang to? Glimpse. Silip lang to kung ano ang discipleship. So, commitment is necessary bilang disipulo ni Kristo. Kailangan meron kang commitment. Ano ba yung commitment? Best example, mag-asawa. Sister Ginit at si Brother Ruhel. Kapag mag-asawa, medyo nagkakaroon ng konting alitan. Hindi nila pwedeng sabihin na, ayaw ko na, sasaulin ako sa nanay mo. Kasi, makulit ka. Hindi pwede yun. Kasi meron kang commitment. Ano yung commitment mo? Till death do us part. Kamatayan lang ang makapag-iwalay sa atin. Hindi yung kakulitan mo. Hindi yung kasamaang ugali mo. Dapat alam mo yun. Ganon ang commitment. Hindi porket nainis ka na open ka sa asawa mo, hindi mo na siya asawa. Hindi. Commitment for life. Ang discipleship, ganon din. Okay? Ikinomit mo na ang buhay mo sa Diyos. Dapat hindi mo na isiping bumalik sa mundo. Nakuha niyo po yan? Kapag alimbawa lang to pag si Brother Rohel na inis kay Sister Ginit at naghanap ng ibang misis, kasalanan yun. Hindi yun kalugod-lugod ni Lord. Adultery yun. Mali yun, masama yun. Alimbawa, spiritually speaking, sabi mo, disciple ka ni Jesus, tapos gusto mo pa rin makipag-isa sa mundo.
Yan yung tinatawag na spiritual adultery. Dapat kay-Lord ka na eh. Ikaw ay tagasunod na ni Jesus. Bakit bumabalik ka sa mundo? Masama yun. Kasi nagiging unfaithful ka sa Diyos. Okay? Kailangan maunawaan natin na ang pagiging disciple ay hindi ordinaryong believer lang. Ang disciple ay itinalaga mo na ang buhay mo para sa Diyos. Okay? So, ano lang yan, glimpse lang. Ito ay isang pagtatalaga o commitment sa Diyos, hindi ito pabago-bago ng... Tandaan niyo yun. Ang tao pabago-bago ng isip, mahirap maging disipulo ni Jesus. Kasi kapag madali kang na-offend, ayaw mo ng Jesus. Ayaw ni Lord na gano'n. Kasi kapag disciple ka, marami kang dadaan ng pagsubok eh. Para mapatunayan kung totoo ang pananampalataya mo. Kung hihina-hina ka, hindi ka pwede maging disciple ni Jesus. Kailangan maging matatag ka. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng katatagan. Naintindihan niyo po yun? Pag hihina-hina ka, mag-aano Judas ka niya. Pagkakanulo mo si Kristo. Yes, yun yung doon. Kaya dapat maging strong ka. Strong in obeying God. Ano ba nangyayari kay Judas? Nasilaw siya sa pera. Gusto niyang magkapera kapalit ng pagkakanulo kay Jesus. Mas pinahalagahan niya ang pera kaysa kay Jesus. So, ibig sabihin, pwede rin mangyayari yun sa panahon natin, yes. Actually, ang dami in the past. At kahit sa ngayon, pinagpapalit si Jesus sa pera. Isa lang ang gumawa nun sa 12 disciples, si Judas lang. Pero sad to say, marami ang mga mananampalataya na gumagawa ng gano'n. Pinagpapalit si Jesus sa halaga ng 1,000,000, 1,000, 10,000, etc. So, hindi pwedeng maging tunay na alagaan ang gano'n. Sabihin niyo po, hindi pwede. So, hindi dapat mabago-bago ang isip. Dapat na siyang, okay, dito naman sa Matthew 28, na-touch yung baptism. Kung ikaw ay totoong alagad ni Jesus, dapat magpabaptize ka. Dapat na siyang magpabautismo dahil ito ang unang pagsunod na gagawin ng mananampalataya matapos na siya ay tumanggap. Matapos na tanggapin niya si Jesus bilang kanyang Lord and Savior. The first step to obedience is water baptism. Yan yung unang pagsunod mo bilang mananampalataya kay Kristo. Sino ito ang na-water baptize na? Sino ang hindi pa? Meron pang hindi. Yan, ma-water baptize din kayo. Pag bibili tayo ng swimming pool. Yung lang, inflatable pool. Inflatable. Anyway, mahalaga yun. Lahat ng alagad ni Jesus ay binautismohan. Meron yung significant. May sinisimbolo yun. Hindi ko ngayon ituturo. Pero may mahalagang simbolo yun. Number 4, ito ay hindi panandalian lamang, kundi mahabang proseso ng pagsasanay tungo sa habang buhay na pagtatalaga na sumunod sa Diyos. Ang pagiging disciple ni Jesus ay hindi 5 taon, 10 taon, 50 taon. Actually, lifetime na yan na susunod ka na ni Lord. Sabi niyo nga po, habang buhay. Maaaring ititrain ka for 3 years, pero pagkatapos ng training mo, dapat ikaw na. Disciple ka na ni Lord, magdi-disciple ka na rin. Kasama mo pa rin kami, magtutulungan tayo. Sabi niyo nga po, magtutulungan tayo. Okay, yun yung vision ni Jesus. Yun yung kanyang gustong mangyari sa atin. Hindi yung manatili tayong makikinig lang forever. Halimbawa, ako dati, tinuturuan lang din ako ng BBBS. Bata lang kasi ako nun eh. Hindi naman inisip nung nagtuturo sa akin na itong batang ito magiging pastor. No, siyempre wala nang ganon. Pero ang Diyos may plano siya. Nakikita ng Diyos yung hindi nakikita ng tao. Halimbawa, yung pagtuturo natin sa mga bata, hindi natin pwedeng basta-bastahin yun.
Kasi isa doon ay tatawagin din ng Diyos na maging lingkod niya. Balang araw. Na-realize niyo po yun? Ako yung isa. Isa akong patunay doon. So, ang discipleship ay hindi panandalian lang. Bawa, nag-aral ako ng Bible School. Ay, nag-aral na ako, hindi tapos na. Hindi. Maaaring natapos ko siya, pero hindi natatapos ko ng discipleship. Ang discipleship ay habang buhay. Ikaw ay magiging disciple na. Kung ikaw ay disciple, meron ka na i-disciple. Kung wala kang dinidisciple, hindi ka totoong disciple. Nakuha niyo po yan? Halimbawa, doktor ka, wala ka namang ginagamot. Ay, hindi ka totoong doktor. Nakuha niyo yan? Dentist ka, hindi ka naman nagbubunot ng ngipin. Hindi ka totoong dentista. Sabihin mong disciple ka ni Jesus for many years, ay dapat nagdi-disciple ka na. Para mapatunayang ikaw nga ay disciple ni Jesus. May tinatawag na period of learning. Habang nagle-learn ka pa, paunti-unti lang yung iyong pag-disciple. Pero kapag full-grown ka na, nag-matured ka na, ayun na yun. Gagamitin ka na talaga. To the fullness, magagamit ka na ni Lord for His glory. Ganun natin tingnan yun. So again, ito ay hindi panandalian lamang, kundi mahabang proseso ng pagsasanay tungo sa habang buhay na pagtatalaga. Sa mag-asawa, ang hangganan ay kamatayan. Pag namatay na, yun na natatapos. Pero alam niyo sa atin na disciple ni Jesus, magpapatuloy pa rin tayo kahit tayo'y mamatay na physically. Kasi makakapiling na tayo ng Diyos. Nakuha niyo po yan? Yung commitment mo sa Diyos, hindi lang yun para dito sa mundo. Kung ikaw ay maging tapat sa Panginoon, sasama ka niya talaga sa kanyang kaharian. Hindi ka niya iiwan dito sa mundo o sa impyerno. Makakasama ka niya. Kung ikaw ay tunay na disciple, yan. Okay? Dito na papasok yung teaching them everything I have commanded you. Dun sa kanina binasa natin sa Matthew 28. Hindi porkit na bautismo ka na o disciple ka na, mag-disciple ka na, hindi. May time of teaching. Tuturuan ka. I-equip ka, i-disciple ka, para pag ikaw na yung magdi-disciple, alam mo na ang gagawin mo. Kasi nakita mong ginawa sa iyo. Nakuha niyo po yan? Actually, ang discipleship ay parang apprentice. Mamaya, i-discuss natin yan. Jesus trained His disciples for more or less 3 years. Ilang taon ba nagsimula si Jesus nung siya ay nagpasimula sa ministry? Sabi ng Biblia, 30 years old. At tumagal yun for 3 years. Nung ika-3rd year, doon na siya napako sa krus. So, ibig sabihin, 3 years niyang tinrain yung 12. Okay? Bago pa nga niya i-send yun, meron na ang sending out eh. Nakita niyo yun? Bago pa siya umakyat, sinend out niya na. Tinignan na niya kung anong kakayanan nila. Ganon din tayo. Kung tayo ay disciple, hindi tayo mananatiling disciple, may time na isa-send out ka na para makita kung natuto ka. Kung kailangan ka pang i-retrain, o i-retrain ka ulit. Kasi needed mo pa. Habang ikaw ay nagdi-disciple na, kasama mo naman, magkakasama naman tayo. Magtutulungan tayo na mga lingkod ng Diyos. Sabihin niyo nga po, ako ay disipulo ni Jesus. Well, sana totoo yan. Kasi para sa iyo yan eh. Okay? Sabi sa, ano ba ang goal ng discipleship? Tingnan na natin yung finished product. Kaya ka ba din disciple para maputi na buhok mo, nakaupo ka pa din dyan? Tinuturuan pa rin kita. Good luck. Hindi ganon. May finished product yung pag-disciple. Ano? The goal of discipleship is
to turn the disciple to be like his teacher. Ang teacher natin, syempre si Jesus. Ang goal ni Lord sa buhay natin ay maging katulad niya tayo. Nakuha niyo po yan? To be like Christ. Nakuha niyo po yan, mga kapatid? May layunin yan. Hindi ka habang buhay na disciple. Gusto ni Lord na maging katulad ka ni Jesus. Be like Christ. Si Jesus nag-disciple, ikaw din mag-disciple. After na ikaw ay matrain, hindi ka magdi-disciple para maging katulad mo, ha? Wala ganon. Maging katulad tayo ni Jesus. Siya yung ating master. Siya yung ating rabbi. Siya yung ating Savior. Savior and Lord. Sabi sa Luke 6:40, pakalasan niyo po. Hindi po, pakalasan niyo. So, ibig sabihin, yung estudyante, hindi siya mas mataas sa teacher niya. Ang nagsasalita niya si Jesus. Kasi si Lord yung ating teacher. Tayo yung estudyante. Hindi pwedeng mas mataas tayo sa Kanya. Siya yung mas may alam sa atin. Okay? But, everyone who is fully trained will be like His teacher. Yun yung gusto ni Lord. Kaya niya tinrain yung mga disciples niya para maging katulad niya. So tayo din, tinitrain tayo ni Lord para maging katulad niya. Hindi ka tinitrain para maging katulad ni Satanas. No. Absolutely no. Tayo ay dinidisciple ni Jesus para maging katulad niya. Amen? May finished product. Maging katulad ni Jesus. Sabi rin sa Matthew 10, a student is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough for the student to be like his teacher, and the servant like his master. Yun yon. Hindi natin may higitan si Lord. Never. Pero maganda na tayo ay maging katulad ni Lord. Sa pagmamahal sa Diyos at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Yun yung finished product. Hindi yun agad-agad na aabot, pero maaabot yun. Hindi, bagaman hindi perpekto, pero papunta na doon. Kasi binabago tayo ni Lord. Okay? So magkaroon lang kayo ng konting idea. So ang call to go and make disciples of Jesus ang pangalawa nating purpose. Hindi ka naging Kristiyano na baliwala lang. Walang layunin. Hindi, naging Kristiyano ka kasi ang layunin ng Diyos sa iyo, ikaw yung i-disciple niya para ikaw din ay mag-disciple. So, basahin natin yan. Or, himay-himayin natin yung Matthew 28. Sabi nun, di ba, humayo kayo. Go! Ano ibig sabihin ng humayo? Pag sinabi ba humayo, andito na tayo sa loob ng building. Lalabas. Has the idea of pupunta tayo sa ibang lugar. Punta tayo sa mga kapitbahay natin, o kaya sa ibang city, o sa ibang province. O dito muna, papalawak. Hindi pwedeng doon ka agad sa ibang bansa. Hindi. Dito ka muna. Kasi pag ibang bansa, merong mga ibang kultura yon. Dapat pag-aralan mo muna yung kultura nun. Or else, delikado ka. Okay? So, ibig sabihin ng humayo, lalabas din tayo. Pupunta tayo sa ibang lugar. Hindi sa isang lugar lamang. Upang ipangaral ang mabuting balita. Ginawa ba ni Jesus yon? Yes, ginawa niya yon. Galilee, Capernaum, Samaria, Judea, etc. Pumunta talaga siya sa iba't ibang mga lugar. Ginagawa ba natin yon? Ginagawa natin yon. Kaya sa ngayon, nahirapan tayo. Pero dapat hindi kami lang gagawa nun. Dapat sabihin niyo nga po tayong lahat. Walang exempted. Kung ikaw ay disciple at ikaw ay full grown na, pwede ka na ihayo. Pero kung di ka pa full grown, kaya mo muna mag-grow ka. Matrain ka muna.
Sama-sama ka lang muna. Hindi pa ikaw yung mismo na magdi-disciple. Sama-sama ka lang muna sa nagdi-disciple para natitrain ka. Someday, pag full grown ka na, ikaw na yung gagamitin ni Lord. Gusto kong ganun yung tignan ng sarili nyo. Kasi yun yung purpose ng Diyos. Okay? May layunin si Lord. Sabi niya sa Acts 1:8, pakagasa niyo ba? Kaya magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa mga dulo ng Daigdig, gulang ng Jew. Mga kapatid, ito, merong tinatawag na anointing. Sabihin niyo nga po, anointing. Noong umakyat na si Jesus, hindi pa napupuspos ng banal na spirito. Kailangan ma-empower sila bago sila humayo. Mahalaga yun. Yung empowering ng Diyos ang lulukob sa disciple ng Diyos. Para meron siyang authority. Meron siyang empowering. Balot siya ng kapangyarihan ng protection ng Diyos sa kanyang paghayo. Mahalaga yun. Baptism in the Holy Spirit. Kailangan natin yun. Yun naman ay kusang ibibigay sa atin ng Diyos, pero dapat desire natin. Hindi pwedeng hindi tayo ma-empower. Kailangan tayong ma-empower. Hindi natin kakayanin ang mission kung hindi tayo ma-empower. Kasi maraming mga world sa paligid. Baka ang mangyari, ikaw ang lapain. So napakahalaga na meron tayong empowering bago tayo humayo. Paano natin malalaman yun? Well, sa Book of Acts, nalaman nila na na-empower na sila. Sila ay nag-speaking in tongues na. Bumaba ang banal na spirito sa kanila. Natanggal na yung kanilang takot na mag-share. Isa yun sa gagawin ng empowering. Tatanggalin niya yung fear. Magiging bold ka as in matapang. Hindi ka na matatakot. Hindi ka na mahihiya. Isa yun sa gagawin ng banal na spirito sa atin pag in-empower niya tayo. Hindi ka pwedeng makipag-usap kung wala kang mukha, nakaganyan ka. Pwede po ba mag-share? Tao po. Ito po, basahin nyo. So, bibigyan ka ni Lord ng empowering. Maganda umana po. Mamibigay po kami ng grace. Pwede po ba kayo makausap? Kasama na kasi yung empowering sa atin. Mahirapan tayo kung walang empowering, hindi natin kakayanin. Baka tayo ang matangay ng maling katuruan. So, napakahalaga ng empowering. Yun yung parang shield natin eh. At the same time, dadaloy sa atin yung healing, pag pinag-pray natin. Dadaloy sa atin yung kapangyarihan ng Diyos kasi nasa atin na. Na-empower na tayo. Hindi dadaloy sa iyo ang power kapag hindi ka na-empower. Okay? So, napakahalaga nun. Pag ikaw ay totoong disciple ni Lord. Sabi niya, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Papalawak yan. Kasi yung Jerusalem, yun yung hometown nila. Okay? Papalayo. Para bang ito yung pinaka-center, mas papalawak. Ibig sabihin, mahalagang unahin mo yung pamilya mo. Jerusalem is their hometown. So, unahin na sharean yung family mo. Okay? Hanggang sa papalayo, gamitin ka na ni Lord sa ibang place. Pwede yun. Depende naman yun sa plano ng Panginoon. Pwede rin naman dyan ka mismo niya gamitin. Hindi naman automatic na sa ibang lugar ka gagamitin. Pero ako, taga ibang lugar ako. Taga Manila din ako. Hindi naman ako talaga rito. So, sinend out lang din ako ni Lord. Hindi ko rin naman pinlano yun. So, minsan may mga ganun talaga. Pero yung 12 apostles, nanatili yan sa Jerusalem. Ang humayo, ang humayo yung mga deacon eh. At saka yung mga, kasi nagkaroon ng persecution, yung mga napadpad sa ibang lugar. Kasi yung leaders, hindi nila pwedeng iwanan yung main church. Hindi pwedeng iwanan ng leader yung pinaka-ano eh.
or else mabubuwag yun. So mahalagang manindigan yun. Kaya nandun sila. Pero time after time, lumalabas sila. Nakita niyo yun? Lumabas si Peter and John, pinag-pray nila yung mga mananampalataya sa ibang lugar, napuspos ng Banal na Espiritu. Time after time, pero babalik yan sa pinaka-headquarters kasi yun yung pinaka-main. Doon manggagaling yung mga isa-send out. Nakikita niyo po ba yung ibig sabihin? Eh baka dito sa atin, ito yung main. Pag tayo nakapag-raise up na ng mga disciples ni Lord, sa atin manggagaling yung isa-send out natin. O ikaw, Brother Darius, doon ka magturo sa San Pablo. Tapos therefore na doon ka. Pero time after time, bibisita kayo dito para reporting. Alam natin, o may problema ka, magtutulungan tayo. Kung ikaw yung magiging pastor doon, sige, take over ko yan. Pero, pupunta ka dito para malaman natin. Matulungan ka namin, makakapagtulungan tayo. Papalawak ang gawain, hindi papaliit. Hindi yung namamatay na matandang-matanda na wala man lang naakay sa Panginoon. Hindi plano ng Diyos yun. Ang plano ng Diyos, ikaw ay maging disciple para dumating ang time na ikaw naman ang magdi-disciple. Nakuha niyo po? Yun yung vision ni Jesus. Ayaw ni Satanas yan. Kasi, alam ni Satanas na lalago, dadami ang maliligtas, kakaunti yung mapupunta sa hell. Alam niyo po ba kung bakit hindi pa dumarating si Jesus? Kasi gusto pa ng Diyos na meron pang maliligtas na mga tao. Madali naman dumating si Jesus. Kaya lang, may mga mangyayari ng trahedya bago mangyari yung ano. So gusto ni Lord, marami pang tao ang makakilala sa Kanya bago dumating yung tinatawag na Great Tribulation. Huwag niyo intayin yun, yung mga tutulog-tulog na Kristiyano ngayon. Pag hindi ka nakasama sa rapture, kasama kang mapupugutan ng ulo. I mean, buhay mo na yung kapalit. So napakahalaga na maging totoo ka, maging tapat ka sa Panginoon. Ngayon na ang mundo ay maayos pa. Kasi kapag nag-rapture na at wala na ang mananampalataya dito, doon nabubuhos ang tribulation, the wrath of God. Nararamdaman ng mga tao. Anyway, so plano ni Lord, tayo ay humayo. Sabi ko nga po, humayo. Hindi ka laging dito lang. Dito ka ititrain. I-equip ka, i-disciple ka, pero may plano si Lord sa'yo. Paano yung nahahayo? Mag-isa lang ba akong nahahayo? Hindi naman. Una, kasama mo kami sa una. Titrain ka namin. Mano-mano. Makikita mo paano namin ginagawa. Then later on, ikaw naman. Pero dapat may kasama ka din. Hindi tayo pumapayag na mag-isa. Dahil sa Bible, by twos. Hindi mag-isa lang. O kaya grupo. Para safe din yung humahayo. Kasi delikado kung mag-isa lang siya. Hindi pinahayo ng Diyos ang disciple na paisa-isa. By twos. Okay? Minsan nga grupo pa. So, ganun din yung gagawin natin. Napakahalaga niyan. So, ano yung role natin as disciple? Humayo. Sabi niyo po, humayo. Ayaw na naman gumalang, Brother. Dapat pala, inaano siya. Nag-stack up siya. Dapat hindi siya mas steady. Dapat merong ano. Sige, ulit, Brad. Restart ulit. So, napakahalaga na tayo ay humayo. Approximately, ilang taon yung training na ginawa ni Lord? 3 years. Ilang taon ka ng Kristiyano? Well, kasi noon naman, 3 taon talaga nilang kasama si Jesus. Natutulog, gumigising, na magkasama. Kasi ngayon, umuwi tayo sa bahay natin Di ba? Noon hindi umuwi sa bahay, maliban na lang siguro kung kukuha ng damit. Kasama talaga yung teacher for 3 years. So let's say ma-extend ng konti, pero kailangan maging disciple ka. 10 taon ka ng Kristiyano.
Hanggang ngayon, ikaw pa rin pinapakain ni Pastora Ani. Oy, hindi na dapat ganun. Dapat ikaw may pinapakain ka na din. Dapat ikaw, meron ka na dinidisciple. Nagba-Bible study ka na. Kung di ako nagkakamali at the age of 19 years old, meron akong hawak na Bible study. Pero matatanda sa akin, hindi mga bata ang hawak ko. Meron pa akong office na Bible study, mga books. Tapos iba naman sa bahay na, mga misis. Pero ako, kabataan lang. Pero hindi naman nila ako tinitingnan ng kabataan kasi alam nila na part ako ng leadership. Tinitrain kami bago kami magturo. Meron binibigay sa amin na ituturo namin. Control yun. So, mahalaga yun. Paano ka gagamitin ni Lord sa mas malawak na pagkakagamit kung yung mga simpleng pagtuturo sa bahay, hindi mo magawa? Part yun ng ating training. Ako hindi ko alam ang tinitrain na pala ako ni Lord nun eh. Nagtuturo din ako sa mga bata sa bahay namin. Mag-iipon-ipon kami ng mga bata, tuturuan namin, tapos bigyan namin merienda. Yung pala, part na yun ang ginagawa ng Diyos para i-present sa akin yung ministry. Halimbawa, doon naman sa Makati, pag maraming bata, para hindi magulo, kukunin namin yung mga bata, tuturuan namin. Pero wala kaming training, no? Yung ginawa sa amin, nung kami nag-BBS, ginagawa din namin sa kanila. O, kanta tayo! O, turo ng Bible. Pero actually, wala kaming training nun. Yun lang nakita namin ginawa sa amin, ang ginawa namin. Mapalad kayo ngayon. Kasi merong kumbaga may training tayong nilalatag, meron tayong levels 1, 2, and 3. Hindi katulad namin noon na para bang, kahit wala kang training, gawin mo yan, yung ginawa sa'yo, yun na yun. Ganun yun. Hindi tayo pwedeng manatiling, nakaupo ka lang yan, daming dapat gawin, hindi ka magawa. Hindi pwede. Kapag nakikita mo yung need at walang gagawa, sasaluhin mo. Hindi mo kayang pabayaan yung need na nakatiwangwang. Kahit na konti lang yung alam mo, sasaluhin mo. Yun yung tinatawag na servanthood. Pagiging alipin. Hindi ka nagmamataas. Ayoko nga yan. Ba't ko yung gagawin? Nako. Hindi ka pwede maging lingkod kapag meron kang ego. Ba't ko gagawin niya? Pero kapag ikaw yung down to earth, sige, di ka na eh. Walang gagawa. Ito ka na. Gawin natin yan. Wala kang artehan sa katawan mo. Parang ganon. Go! Pag sinabi ni Lord na go, may mission. Walang gagawa ng mission. Tara, gawin natin. Bigyan tayo ni Lord ng kakayanan. Nakikita kasi ni Lord yun. Yung pala yung mga ganong bagay, training pala yun. Okay? So sana tayo din, mas mapalad kayo in a sense. Kasi, pak, merong nilalatag sa inyo talaga ng training. At natuturuan talaga kayo. Hindi yung sumama ka lang. Plus, sumasama ka pa. O, di ba? May lecture ka na, meron ka pang hands-on. Kami noon, walang lecture. Pero kasama kami. Doon kami natututo. Kaya mahalagang sumasama kayo sa paghayo. Kasi yun yung tinatawag nating hands-on training. Makikita mo yung totoo, yung actual na nangyayari. Ginagawa namin. Pag kami nag-house to house, hindi kami nangihingi ng pera. Wala kaming dala ni Chinit na basket, donation. Wala kaming gano'n. Namimigay kami ng tracts sa tanongin namin, pwede mo ba kayo makausap? Pagbilang. Andali lang po. Pag pumayag, mag-share kami. Pag-pray namin, sabi namin, pwede mo ba kami bumalik ulit? Pag pumayag, di ba? Minsan kahit di pumayag, balikan namin yan. Ganun yun. Pero hindi kami humihingi ng pera. Well, actually, tayo ang nagbe-bless sa kanila. Never na ginawa natin namang pera tayo. Hindi. Kasi libre nating natanggap ang mabuting balita, libre din natin yan ibibigay. Amen? Amen. So sana po kasama namin kayo sa hands-on.
Yung mismong paghayo. Okay na ba? Okay, so yung number 2. Wala. So, gawing alagad ko, ayan. Kanina kasi ay humayo kayo. Okay, so pag kami humahayo, pwede kayo sumama sa amin. Ngayon kung sa tingin nyo, kaya nyo naman, magsama lang din kayo, go! Okay? Kaya nyo naman, wow, sabi bahay nyo, sa kamag-anak nyo. Kahit sa messenger, share mo na. Kaya mo na yan. Pero kapag pupunta na doon, kailangan mo ng kasama, sabihin lang. At tayo ay willing na sumama. Okay? At willing din kaming isama kayo para meron kayong hands-on training. Iba kasi ang hands-on baka yung computer. Iba yung nagbasa ka lang ng aklat ng computer regarding how to use a computer. Kesa yung meron ka ng computer sa harap mo. Hands-on. Ikaw ang gagawa. Diba? Mas matututo ka kapag ginagawa mo na talaga. Pero maganda rin may theory ka. Sabi ko sa nabasa ko, ganito sige, try ko. Ibig sabihin, tinitrain tayo, tinuturuan, pero maganda rin na sumama ka sa paghayo. Kasi yun yung hands-on training. Makikita mo talaga, marirealize mo na iba-iba ang ugali ng tao. Mayroong tatanggap, mayroong is na bigla. Okay lang yun, hindi tayo dapat magalit sa kanila. Mayroong walang pakialam, mayroon namang interesado. Ganun talaga. Pero dapat hindi tayo na pipikon. Ayaw mo tanggapin ito kahit iba, tatakayan mo gano'n din. Ayaw mo, hindi po. Salamat pa din. Okay, matututo kayo kapag sumama na kayo. Red, ano yan? May kulay yan. Okay, so yung number 2, gawing alagad ko ang lahat ng bansa. Iba yung the then known world sa current world. Mas dumami na ngayon. Dati kakaunti pa lang yung bansa. No, sila Pablo, Asia Minor, Roma, ancient civilization, Egypt, Syria, Iraq or Babylon. Yun. Oh, wala pa yung Pilipinas. Madami pang wala pang Amerika. Ngayon, mas madami na. Kaya kinakailangan ng mas madaming disciples. Pwede ba kayong ibilang ni Lord sa isa sa kanyang disciple? Sabihin nyo nga, count me, Lord. Ibig sabihin, Lord, sama mo ko niyan. Sama ko niyan. Hindi yung ayaw niya. Siya, pag hindi ka disciple ni Jesus, iba kang na-disciple. Diba? So, ang gawing alagad ko ang lahat ng bansa, sabi ni Lord yan, ito ang layunin o misyon natin na mangyari sa buhay ng mga tao. Yun ang naging misyon ng Diyos sa buhay ko, kaya ako nakakilala sa Kanya. Ngayon naman, ako yung gagamitin niya para sa buhay ng ibang tao. Para sila rin ay makakilala sa Diyos. Diba? Brother Darius, Sir Arian, Sir Viola, Hyacinth, April, lahat tayo dito. Gagamitin tayo ni Lord kung tayo ay disciple niya. Pag hindi ka disciple ni Lord, hindi ka niya gagamitin. Gagamit sa iyo si Satanas. Ganyan nakakatakot doon. Pinakamabuti, kay Lord tayo. So, ang discipleship is a long-term process. Sabi niyo nga po, long-term. Hindi short term. Approximately 3 years. Pero kasi nga ngayon, hindi naman tayo full time. Halimbawa, hindi naman kayo sasama sa akin at titir sa bahay ko. Ganun yung kasi noon So medyo may extend ng konti yan. Let's say 4 years, 5 years, doblehin natin 6 years. Pero dapat dumating yung point na maging full-grown disciple ka. Gagamitin ka ng Panginoon. Pag hindi nangyari yun, hindi natapos, hindi ka finished product. Nakaw niyo po yun? Dapat maging finished product ka. Para bang ito, kung ito ay hindi natapos,
Ibig sabihin nun, siguro wala tong harap. Maganda ba tignan yung hindi finished na product? Pangit. Hindi magagamit. Kasi hindi natapos. Mahalagang tayo ay maging finished product ng Diyos para niya tayo magamit. Presentable tayo sa mundo para makapag-akay ng kaluluwa. Ready na mag-disciple. Hindi lang mag-akay, kundi mag-disciple. Aalagaan natin. Hindi natin iiwan, kundi aalagaan natin para maging tagasunod ni Lord. So nagsisimula pa man, makakilala sa Diyos ang isang tao. Pwede nang maging disciple. Di ba yung kanina? Bubuo ka ng circle of friends mo. Etong mga kaibigan mo to, circle of influence ko yan. So, unti-unti, magbibigay ako dyan ng word of God. Magdi-disciple ako sa kanila. Hindi man nila alam, pero gumagawa ka na. Nagtatanim ka na ng word of God. So you are starting a discipleship. Kung sila ay tatanggap kay Lord, magpapatuloy ang discipleship. Kung aayawan nila ang Panginoon, dun matatapos. Dapat makita natin yung mga tao na interesado sa Diyos. Sa kanila tayo magpo-focus. Sa mga taong ayaw naman, huwag na natin pilitin. Kasi nasasayang yung oras natin. Sa akin, nakita ko yan. Part yan ng learning ko. Pinilit kong alagaan, sinikap kong patubuin, pero nabaliwala. Ilang taong ko inalagaan, pero nabaliwala. Sabi ko kay Lord, nahinayang ako sa taon. Baka kung sa iba kong ginawa yung pag-disciple ko na yun, mas naging fruitful. Pero wala na akong magagawa. So sikapin natin na yung ating matuturuan ay talagang magiging mabunga para sa Panginoon. Hindi para sa atin yun eh. Para yun sa Panginoon. Sabihin niyo nga po, para sa Panginoon. Hindi tayo bumubuo ng disciple natin. Ang binubuo natin, disciple ni Jesus. It takes time. It takes years. Patient. Patient and patient. Hindi ka pwede maging disciple pag tamad kang mag-aral ng Bible. Dapat masipag kang mag-aral. Kahit paano meron kang talino. Kasi kapag wala kang, pag konti lang yung talino mo, hanggang dito ka lang, hindi ka na mapupunuan, mahirap din. Pero pwede pa rin naman. Kaya lang, hindi ka pwedeng ilagay sa mas advanced. Doon ka lang sa primary. Pero okay pa din yun. Meron ka pa rin part. Amen? Yung mga mahirap na, ibibigay na sa mas advanced. Meron naman gano'n, di ba, sa pabrika? Merong, ano yung mga sa pabrika? Yung, halimbawa, paggawa ng manika. Dito, gagawin yung kamay. Parang gano'n. Ayun, may mga process. Tapos may magbubuo. Tapos merong pinaka-final. Di ba? Parang gano'n din yan sa ministry. Hanapin mo yung lugar mo at gawin mong mahusay ka sa lugar na yon. Kasi magdi-disciple ka doon. Halimbawa, ikaw ay singer. Sikapin mo makapag-aral ka rin ng nota para makakapag-disciple ka ng mga singers din. Magtuturo ka ng Bible at the same time, tuturuan mong kumanta. Okay? Yun yung gagawin mo para meron ka pa rin i-disciple. O kung ikaw naman ay focus mo teaching, very good. Bubuo pa rin ang mga tuturuan mo mga Bible study. Nakikita niyo na po ba yung sarili niyo? Kung ano yung magiging role niyo? Hindi lahat magiging pastor. Okay lang yun. Pero lahat ay magiging disciple. Merong tuturuan. Pwedeng sa bahay, pwedeng sa school, pwedeng sa opisina, pwedeng dyan sa may labas lang. Okay na yun. Basta mahalaga meron kang mga tao na inaalagaan para makakilala din sa Diyos. Amen po ba? So nagsisimula na yan bago pa man maging mananampalataya ang tao. At nagpapatuloy matapos na ma-born again. Hindi natitigil doon. Continuous. Sabi niyo pa continuous. So dahil alas 11 na, stop na ako dyan.
sa baptism. May natutunan po ba kayo? So yung topic natin is yung pangalawa. Yung pangalawang misyon natin. Humayo at gawing alagad ng Diyos palahat ng bansa. Yan yung pangalawa. To be continued na lang. Tumayo po tayo. Dahil hindi po tayo nakapag-communion kanina, distribute na po natin.